dito. Ang isa is, may tamang quorum ba sila para maka-valid na meeting? Ang pangalawa, may tamang correct number ba sila para mag-elect sila kay Gatchalian as Senate pro tempore? At bakit hindi sila nag-elect ng kanilang Senate President? Hindi po ba? So ang tanong dyan, is there a quorum? Ang nangyari kasi, si Senator Chis Escudero nag-appear making their number 12. So kung titingnan mo, 12 is of course 50% or half of 24. So ang tanong diyan is 24 ba ang basihan ng numero sa quorum kahit na si De La Rosa, Senator De La Rosa at Senator Jinggoy cannot be present? Ang ginagamit po kasi nila na basihan ay ang Abilino versus Cuenco case ng 1947. Ang nangyari po doon ay si Abilino ang naghabla sa kay Senator Cuenco because Senator Cuenco was elected by his group as Senate President by a vote which is less than 50% plus 1. Ngayon, ang sabi ng Supreme Court, noong una kasi sinabi ng Supreme Court na we will not interfere, that's a political question, pero on motion for reconsideration, the Supreme Court ruled on the matter. At ito po yung pasya nila doon sa Abilino, no? Which is a very old case. Sinabi ng Supreme Court na ang basihan dito ay kung ilan ang members sa Senado within the jurisdiction of the Philippines that whose attendance can be compelled. Ngayon, dahil at the time, si Justice Tomas Confessor was abroad, naging 23 na lamang sila. Kaya po, sinabi ng Supreme Court na yung number doon ni Abilino na kumbaga 12 sila ay bastante enough to constitute a quorum. But remember, because Senator Confessor was abroad and his presence cannot be compelled, by our jurisdiction. So, ibig sabihin, ang tanong, si Senator De La Rosa ba ay abroad? Hindi naman po nila masiguro, di ba? Patay na ba siya? Siguradong hindi siya patay kasi nakita nyo naman na naglalakad siya doon palabas. Si Senator Jinggoy Estrada ba ay hindi pwedeng makumpel ang kanyang attendance? Pwede po. Kasi pwede naman siyang ang court ang mag-order sa kanya upon request of the Senate na pupunta siya for the purpose, let's say, of the quorum or for the purpose of electing the officers of the Senate. So, ibig sabihin po, 24, nakalagay sa Constitution, sa Section 6, subsection 16, na ang quorum ng each house, ng House of Reps tsaka ng Senado, ay majority ng kanilang numero. Ibig sabihin po, sa 24, dapat 13 ang majority sa quorum to call for a valid meeting. Ngayon, ang sinasabi nila ng grupo ni Gatchalian, ni Senator Gatchalian, na wala naman yung dalawa. Kaya, sabi nila, yung pagdating ni Chis, hindi po ba? Kasi po, di ba, sila, 11? Oh. Tapos dumating si Chis Escudero, 12 na sila. So sinabi nila, may quorum sila. Kahit 12 lang. Kasi sabi nila, ang batayan, dapat 22 lang. Dahil wala si Senator Bato de la Rosa, hindi na alam kung saan siya, at nakakulong naman si Senator Jinggoy. So, balikan ho natin ang Supreme Court, Constitution ng Article 6, Section 16. That it shall be a majority of the members. Hindi ba?
Dun sa House, ganun din yan. Sa Senado, dapat ganun din. So, my opinion is, dapat majority ng 24. So, ibig sabihin 13, hindi 12. Okay? So, tumawag sila ng meeting kasi sabi nila may majority sila, so may quorum sila. Ang tanong, sino ang nagpe-preside? Kasi ang pag-preside ng meeting sa Senado ay function po yan at power ng Senate President. Kung wala po ang Senate President, ang Senate pro tempore, si Senator Legarda. Kaya po sila, yung grupo ni Gatchalian at ni Risa Ontiveros at ni Tulfo, inelect nila si Senator Gatchalian bilang pro tempore. Pinalitan nila si Senator Loren Legarda as Senate pro tempore. Using again 12 votes, sabi nila. Kasi absent naman yung 12 sa kabila. Sa iba't ibang university ng law, IBP. at saka yung mga ex-justices, IBP, Oo. na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos pang-apat po, recognize po kami ng executive. Pang-lima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Ayan. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never, at hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS, kaya takot na takot sila kung ano, lahat ng kilos nila. Depende kung ano po yung maniubra ng mga trolls nila sa DDS, doon po sila sumusunod. Doon sila, yun po atang kumukumpas sa kanila. Tingnan niyo po, lahat po ng mga post ko sa social media, kahit na napakaganda po yung mga accomplishment ko, achievements po na ipopost ko po sa social media, nandun agad yung mga trolls ng DDS. Nandun po yung nangaasar, hindi ko naman po pinapansin. Ito po base po sa sinasabi ng aking mga taga-coms. Kasi ako po, hindi naman ako nagbabasa na at nanonood sa social media dahil alam ko naman po mangyari. Puro naman mga pang-asa dyan. So sinasabi po sa akin ng coms, Sir, sabi, lahat ng post natin, puro na lang kantsaw at puro mga kabastusan at basura. Sabi ko, anong desisyon nyo? Wala sir, wag mo na lang panoorin, wag mo na lang basahin. So, gano'n na nangyari. Hindi lang po ako, pati si Erwin, pati lahat po kami na 11, talagang tinitira ngayon po ng DDS. Lahat po ng kumukontra doon sa side ng grupo ni Alan Peter, binabanata talaga kami. Alam niyo naman po yung troll siguro, di po ba? At hindi po ako galit sa mga troll ha. Totoo po yan, from my heart. Hindi po ako galit sa mga troll. Dahil naghahanap buhay lamang po sila. Kasi nga po, kung tinanggal mo sa kanila yung pagiging troll, ano pa po ipapakain nila sa kanilang pamilya, di ba? Pagbabayad ng kanilang rent at bills. So, trabaho lamang, walang personalan. So, I don't have anything against them, truly. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yung po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Hello, assalamualaikum mga kapatid na 18 Marines. Hindi daw kayo Marines? Hindi daw kayo Marines, ha? Kargador daw kayo? Sige, sige. Pakisabi na lang sa nagsabi na kargador. We love you. Ay isang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo na hindi ko talaga matanggap. Hindi dahil kakampi ako sa ex-18 Marines na testigo. Hindi dahil naniniwala ako agad sa lahat ng sinasabi nila. Ang hindi ko matanggap ang tinawag silang 18 kargador. Paulit-ulit, 18 kargador, 18 porters, 18 tagabuhat. Senator Raffy Tulfo, pwede mong questionin ang testimonya nila. Pwede mong ilabas ang ebidensya laban sa kanila. Parte yan ng proseso. Pero iba ang pagkontra sa testimonya at iba ang pangmamaliit at paglait ng tao. At doon ako napataas ng kilay. Dahil senador ka. Hindi ka comment section warrior. Hindi ka marites sa barangay. Senador ka. Kung mahina ang testimonya nila, durugin mo gamit ang ebidensya. Kung mali sila, ilantad ang katotohanan. Pero bakit mas inuna pa ang bansag kaysa argumento? At isa pa, ano bang problema kung naging kargador sila? May masama ba sa pagiging kargador? May masama ba sa pagiging driver? May masama ba sa pagiging utility worker? Lahat yan marangal na trabaho.
Kaya para sa akin, hindi ang salitang kargador ang issue. Ang issue ay parang ginagamit ito bilang pangmamaliit. Kung may pagkakamali sila, patunayan. Kung nagsinungaling sila, ilabas ang ebidensya. Pero ang burahin ang buong serbisyo ng tao gamit ang isang bansag, hindi ako sang-ayon doon. Kasi para sa akin, anumang Pilipino ang nagsuot ng uniforme at nagsilbi sa bayan, nararapat pa ring tratuhin na may respeto. Opinyon ko lang, pero para sa akin, mas mabigat ang respeto kaysa bansag. At mas mabigat ang argumento kaysa pangmamaliit at panglalait. Pero tingnan mo na naman ang rules of the Senate sa Section 2 at sinasabi to elect the officers of the Senate. The Senate President, the pro tempore, the Secretary of the Senate, the Majority Leader, dalawang Deputy Majority Leaders. Number 1, you have to have a quorum. Number 2, you must have a majority of all its members. Nakalagay na yung word na all its members, kagaya dun sa constitutional provision. So kung all its members, ibig sabihin, 24, kasi wala naman pong patay. Wala naman pong patay. So dapat to elect Gatchalian, 13 din ang kailangan nila. So in my opinion, hindi valid yung pag-elect nila kay Gatchalian on 2 grounds. 1, they lacked a quorum. Number 2, they lacked the majority votes to elect any officer of the Senate. Yan pong dahilan kung bakit hindi sila nag-elect ng Senate President. In other words, right now, Alan Peter Cayetano, even on their side, is their Senate President. Alan Peter Cayetano is their Senate President, pero yung pro tempore nila is Gatchalian. That is why I said that in my opinion, Senator Gatchalian has usurped the function and the position of the pro tempore because he was not elected by a majority or 13 senators or majority of all the members of the Senate. So, dahil po dyan, si Alan Peter, Senator Cayetano, Senate President Cayetano, continues to perform his administrative duties and legislative duties as Senate President. And they are not contesting that. They're not contesting that. Because pro tempore lang si Gatchalian, pero para yon makapreside daw siya ng meeting as acting president. That's why I said there is no such animal as the acting president because in the list of officers, in the rules of the Senate, wala naman pong acting president dyan na binoboto ng majority of all. Kasi ang ginawa po nila para maka-assume ng office, si Senator Gatchalian, ginawa nila siyang pro tempore. Yan. But, in my opinion, his election as pro tempore was void. It was not valid because he was only elected by 12 senators, not 13. So he had no majority. Now, they needed that to declare, because, well, they said they had the majority, so they declared all the positions vacant. Di ba? Kasi hindi ka naman nakakorum eh. You have to declare all positions vacant. Kailangan may quorum ka. Di ba? Kaya sabi nila sa 12, may quorum na kami. Kasi yung dalawa, wala naman eh. Hindi naman yun makakabdalo eh. Paano nyo alam na hindi sila makadalo? Eh, hindi naman sinasabi sa konstitusyon na kung hindi sila makadalo. Ang sinasabi po, all its members. Sa Senate rules po, ganun din. Sa Section 44. Its members. Hindi po ba? Kaya, ang election po din sa Rule 2 ng Senate rules ay majority of all its members. Di ba? Kasi pwede naman nilang i-request ang court eh.
for Senator Jinggoy to be allowed to appear for the purposes of quorum. But they did not do that. All right? So, ang dalawang issues na yan, ayon ang nakakagulo sa isip ng mga tao. Pero titingnan yung nangyari. Sabi ni Senator Tulfo, there's no Senate Blue Ribbon meeting, hearing. Pero tinuloy ni Senator Cayetano at ni Senate President Alan Cayetano at ni Senator Marcoleta ang Blue Ribbon hearing at dumalo ang mga witnesses. Now, all of those are on record. And the Senate President Cayetano administered the oath. And therefore, their oath is valid. They cannot contest that because they are not even contesting that Alan Peter is the Senate President. So, I think the non-lawyers also ng mga senador dyan, lalo na yung mga senador na bago, ay naguguluhan din po yan sila. Kaya lang, yun na yung linya ng kanilang grupo eh. Hindi po ba? So, kahit po dumalo si Chis Escudero, his presence had no valid effect for the purpose of quorum and especially for the election of officers, especially Senator Gatchalian as pro tempore, who presided over their meeting. So therefore, my opinion is that meeting of the session of the hearing where Senator Gatchalian presided is also void. Ngayon, may nagsasabi ho, adi presume na yun na tama yung mga ginawa nila. Paano naman po tayo makapresume na tama yung mga ginawa nila? Eh, nasa Constitution po, napakaklaro. All its members. Sa rules of the Senate po, napakaklaro. All its members. O sabihin na natin, ibigay ko na sa inyo. I'll give you that for the purpose of argument. Na meron nga kayong quorum doon sa 22. O sabihin nyo na, si Bato kasi hindi naman pwedeng i-compel yan. Kasi hindi naman natin alam kung nasaan siya. O di sa 23, ano ba ang 50% plus 1 ng 23? Hindi ba 12.5? So, hindi pa rin majority ang 12 for the purpose of calling the quorum. Alright. Now, granting for the sake of argument again, I'll give you that. Na 12 lang ang quorum, ha? Granting ha, assuming lang, na 12 ang quorum. Sige, para mag-argue lang tayo. Kahit na po nagka-quorum sila sa 12, hindi sila maka-elect ng officers. Kasi wala po silang 13. Which, the rules of the Senate, in Section 2, clearly states that to elect, they must have the vote. To be elected, you must have the vote of a majority of all its members. Itong si Tulfo kasi mga kababayan, grabe, putak lang ng putak. Tapos ngayon, ano na? Pambihira, biglang lumambot mga kababayan. Sir, reaction lang doon sa pinakita ni Senator Robin na sabi niyo raw nagpa-press siya sa opisina pero naglabas siya ng video na wala rin yung mga 18 bodyguards. Ngayon yung bodyguards, pambihira. Oo nga po, pero po siya sa tabi na parang nakita ko po live kanina. pero naglabas siya sa social Pagalitan mo, Senator Erwin, si Idol Robin. Di ba mga kababayan? Naku po, eto, tila ba ito na yung time na nanlambot. media na pinakita niya yung kwarto niya na wala doon yung ano. Isa po sila nagpa-press ko. Sabi po dito sa ating attendance, pumasok po silang 18 rito. At ang sabi po nila, papunta po sila sa office ni Senator Robin and mga staff po ni Senator Robin ang tumulong po sa kanya. Base po dun sa report ng Kuan ng mga dyan sa baba kanina sa lobby. So, ewan ko saan po sila nag-press con, pero siya po yung tinuturo nila na bisita po siya. Bisita sila ni Senator Robin. Hindi po ba pambabastos ni Senator Robin yung ginawa niya sa Ito, imbitado ang 18 soldiers tapos May karapatan po siya kasi bisita. Yung sa amin na Kita nyo mga kababayan. Di ba? Tanong ng reporter na may pambabastos bang nangyari? Naku po, sabihin mong oo. Maggalit-galitan ka po, Senator Erwin.
Di ba? Dahil yung mga kapatid nating Muslim na taga-suporta ni Idol ay nasa labas na po, mga kababayan, di po ba? Biglang lumambot, umamo yung muka, mga kababayan. Nawala yung angas. Ang po kasi, kasi- nangyari po doon, it was just a meeting. Hindi naman po talaga hearing kasi hindi pa po Yun. nagko-convene. Meeting kasi pala yun, kabayan. Kayo naman pala. Hindi pwede siyang mag-ano kasi meeting lang yun. Hindi pwedeng kalad ka rin yung 18 Marines papuntang loob sa kanilang meeting. Diba mga kababayan? Kayo pala. Yung blue ribbon. Kailangan po muna talagang, ang tamang proseso, na-appoint po ako chairman, vice chairman, kailangan po namin appoint sa floor. Magbibigay po sila ng mga representatives po nila sa amin. Wala pa po yun eh. So doon po yung pinagkaiba yung hearing-hearingan po nila the other day or last week. Presentation na yun. Ngayon po hindi namin tinawag na hearing. Ito meeting lang po ito kasi hindi pa talaga na-organize. It was just an organizational meeting kanina. Consultative meeting. Kaya hindi po sila umapir yung Marines. Hindi po namin makasuhan dahil it was just an invitation. It's not formal yet eh. Sa susunod po, pag na-organize na po at pinadala namin sila ng invitation, di po sila dumating. Pangalawa po, tatanungin namin bakit dahil kung hindi, mai-issuehan po sila ng ika nga sa pina. Pag hindi pa sila dumating sa Wednesday. Hindi po, kailangan po muna i-organize yung Blue Ribbon. Kasi hindi po sila talaga Hindi pa pala organized. organize. Wala po silang mga Tapos mga kababayan, ang tapang-tapang na imbitahan yung B-18 or Brave 18 Marines, mga kababayan. Tapos meeting lang pala. miyembro. Kailangan po namin ng 4 sa minority. Composition po yan, 7. So hindi po kami makapag-organize, hindi po kami makapag-hearing. Salamat po. I am with my lawyer, attorney Jovito Barte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave oral defamation in relation to cybercrime. Doon po sa mga pinagsasabi po ni na Gumban, Waupan, and then Bulontate, yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi, kasinungalingan na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. So ayun na nga po, kasama ko po ang aking lawyer at nagsampa na po ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito nung una. Hindi po kami dahil wala naman ho talagang katotohanan. Pero yung ginawa nila nung June 4, padami na padami. Dati ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Tapos meron na ngayong human trafficking. Puro kalukuhan na. Tapos nakakalungkot. Pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So talaga nakikita mo na gawa-gawa lang po nila itong mga accusations. So baka po kayo ipa-inhibit naman by the time na maghaharap kayo sa committee ninyo. Wala akong problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win Gatchalian. Umayag naman po at umayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair na siguro ganun po gagawin natin, or we will create a subcommittee to investigate flood control. Kasi po parang hindi na tayo natapos-tapos, pero kasi nag-file na rin po si dating Chairman Lacson na isumitin niya na po yung Chairman's report sa Ombudsman. Kaya nga po may mga resulta na, may mga arrest na pong ginagawa at mayroon pa pong mga arrest daw sa mga darating na araw. Kaya papasalamat din po tayo kay Ombudsman Remulla na ina-actionan niya po ito kagad at ipinapasa niya po sa Sandigan Bayan. Sen, ka-clarify ko lang, when the time comes, you will inhibit pag sila ang haharap? Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun din po hinihingi nila sa press con kanina, sinasabi po ni Attorney Baligod, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di wala akong problema. Mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Statutory construction, this is very simple.
The Constitution and the rules of the Senate is in plain language. There's no need to interpret it otherwise. There is certainly you cannot apply a presumption of regularity where there is a clear violation of the Constitution and the rules of the Senate. Attorney, what's your take dito sa statement ng Integrated Bar of the Philippines na they are favoring the Gatchalian Law and they're saying na valid daw yung ginawa na it's the quorum na nangyari ay lawful and valid po. Ano pong masasabi niyo po doon? Are they quoting Abilino? Yes, ma'am. Well, they should read Abilino again. Because in Abilino versus Cuenco, the Supreme Court, after reading the opinion of Justice Feria, granted that Senator Tomas Confessor was abroad and therefore could not be compelled to attend. And therefore, only 23 senators. That's why they said Cuenco was, validly elected. Pero tingnan nyo naman po ang position dito. And remember, that is a 1947 case, no? So, even if you look at the constitutional provision then, I think it still states that all its members, the election shall be, the officers shall be elected by a majority of all its members. All its members. So, ang sinasabi ho natin dito, kahit na nga po may quorum sila, so, okay, kung may quorum sila, okay, granting for the sake of argument. Pero sa election, hindi po talaga valid yung ginawa nilang election kasi 13 talaga ang kailangan. Kasi all its members at walang patay sa kanila. Granting na yung quorum na yun. I-follow nila yung Abilino na one was abroad o i-assume nila na yung dalawa ay hindi na makadalo sa hearing, kaya 22 na lang sila. O sige. But I'm saying that they can compel the presence of Jinggoy, for the purpose of quorum, because only the court can issue an order. O granting. Ibigay mo na sa kanila na meron silang quorum. Hindi pa rin valid yung ginawa nilang eleksyon ni Gatchalian. Because they need a majority of all its members. Under the Constitution and under the rules of the Senate. Ngayon, hindi ko alam kung sinong panapadiscuss nila. Mas maganda, ibitahin natin ng presidente ng IBP dyan sa SMNI para both sides ang marinig natin. Yung side ko, tsaka ni Attorney Abayon, tsaka ng IBP. Anyway, it's a friendly debate because, we are all compañeros here. Pero may nakita kasi akong picture doon eh. I hate to put political color, but isn't that the IBP president standing there with Congressman Adyong in that picture? I may be wrong, but wag na ho natin bigyan ng political color ito dahil mga abogado tayo eh. Let's just stick to the Constitution and the rules of the Senate. Ako nga sabi ko, kung gusto nila matapos na ang gulo, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, mag-produce kayo ng ika-13 nyo and I will gladly step down. So, ladies and gentlemen, as of this time, the Senate President is Alan Peter Cayetano. In fact, even Senator Gatchalian acknowledges that dahil siya pro tempore lang siya. Hindi ba, Senator Gatchalian? Ganda, sumagot sa akin si Senator Gatchalian, no? Kaya kayo dyan sa Senate, na mga taga-sergeant at arms kayo, na mga security guards kayo dyan, na taga-log-in kayo ng mga visitors, tanggalin nyo na yun sa utak nyo na dalawa ang Senate President. Isa lang ang Senate President. Si Senator Alan Peter Cayetano lang. Ang ngayon ang problema, dalawa ang pro tempore. Si Gatchalian, nag-assume siya dun sa block nila. Sabi niya siya ang pro tempore. Kaya siya nag-preside. At
ang pro tempore ni Senate President Cayetano, who is Senator Loren Legarda. And Kaya sundin po ninyo, administrative lahat ng mga order ni Senate President Alan Peter Cayetano, because there's only one Senate President. And that is Senator Alan Peter Cayetano, who has supervision over all the employees of the Senate. Kaya yung election nila ng Sergeant at Arms, void po yun. Hindi ka nga maka-elect ng presidente. Maka-elect ka pa ng Sergeant at Arms. Ay. Kaya maganda po, bitay na lang natin ang president ng IBP at para masaya naman kami. Ako, tsaka si isa pa, si Attorney Abayon, ganyan. And Attorney Guanzon, sabi, kahit ang Malacanang, sinasabi nila that ang kinikilala nila is the new majority, which is the Gatchalian Bloc. And then, Si Gatchalian ba ang Senate President? Hindi. Dahil inelect siya nila, sabi nila, inelect nila siya as pro tempore to replace Senator Loren Legarda. Sinabi ba ng Malacanang na ang Senate President ay si Gatchalian? Kung recognize nila yung majority ng block ni that is, they are violating the separation of powers as a principle of democracy. Just people in Malacanang should shut up. This is a Senate controversy. BBM should not interfere in this. Yung separation of powers, ano recognize nyo? Ano nire-recognize nyo? It's not within your power to recognize who is what. but Mr. President BBM. Attorney Guanzon, Grabe. Sakali- Grabe naman ito. Grabe na itong nangyayari sa atin kasi ang Malacanang, ang ano natin political ito eh. Kaya kita mo si BBM is already interfering with the Senate controversy. Attorney, sakali lang po na igiit ng Gatchalian Bloc na sila ang majority sa Senate at igiit O hindi po mo. ni Bakit hindi Senate sila President. mag-elect? Ma'am Hana, ba't hindi sila mag-elect ng Senate President kung sila ang majority? Oh, I dare Senator Gatchalian, Tulfo, and the senators there, Risa Ontiveros. I dare you. If you are the majority, go ahead and elect your Senate President. I talked to my and we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? Where the best description I can have is that but that is exactly the opposite from what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future during this time of an emergency. And we cannot do that. Decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything. I never imagined in my entire life that such a thing could happen, especially to the august. It's no longer august now, but to the august body. It's a very sad situation to have to watch. People are in need of assistance. How can we provide that assistance? That is my problem here, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment to continue with their work. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing. They have to regulate themselves. And they haven't been doing much of a good job right now. Okay? Thank you. I think your last message, Attorney Guanzon, for the senator, sabi ng Malacanang shape up,
umayos kayo. Yun ang sabi sa kanila. And they Ikaw, should, BBM, ang umayos. Inflation rate mo 7%. Gutom na ang Pilipino. Fuel crisis tuloy pa rin. Dollar is at 67. Ikaw, BBM, ang umayos. Huwag mong pakikialaman ng Senate dahil may separation of powers under democracy. My appeal to the people and the senators, especially doon sina Senator Gatchalian. Alam ko naman po na politika lang po ito sa inyo. Pero kami po, ang mga tao po, kami mga abogado po, naiintindihan naman namin itong lahat ng galaw nyo eh. Pero yung mga taong karaniwan po, nininervyos na. Kung ano na ba talaga ito? Alam nyo, yung agawan nyo ng Senate presidency dyan, isa lang naman ang pakay nyo eh. Ang Senate Blue Ribbon Committee. Lalo na ngayon, na yung 18 Marines nag-testify na sa Senate Blue Ribbon Committee, nasabi nila, according to them, nagdala rin sila ng maletang pera to Senator Erwin Tulfo. Kaya po, ang appeal ko lang naman po sa mga grupo ni Senator Gatchalian, gawin nyo naman pong tama. Kung gusto nyo talaga kayo mag-control ng Senate, kumuha pa kayo ng isang senador. Kahit anong reason niya, of course, I will probably have my own opinion about that. But the law is the law. The rule is the rule. You get 13 senators, which is a majority of all 24 senators, you win. And I will not argue about that. So mga kababayan, maganda po itong natututo tayo ng batas at konstitusyon at ang gumagawa pa ng lahat ng katanungan para sa atin ay ang atin mismong Senado. Pero kailangan po paglaban natin ang demokrasya, kailangan po talaga ipaglaban natin ang demokrasya sa bansa. Dalawa kasi ang issues dito. Ang isa is, may tamang quorum ba sila para maka-valid na meeting? Ang pangalawa, may tamang correct number ba sila para mag-elect sila kay Gatchalian as Senate pro tempore? At bakit hindi sila nag-elect ng kanilang Senate President? Hindi po ba? So ang tanong dyan, is there a quorum? Ang nangyari kasi, si Senator Chis Escudero nag-appear making their number 12. So kung titingnan mo, 12 is of course 50% or half of 24. So ang tanong diyan is 24 ba ang basihan ng numero sa quorum kahit na si De La Rosa, Senator De La Rosa at Senator Jinggoy cannot be present? Ang ginagamit po kasi nila na basihan ay ang Abilino versus Cuenco case ng 1947. Ang nangyari po doon ay si Abilino ang naghabla sa kay Senator Cuenco because Senator Cuenco was elected by his group as Senate President by a vote which is less than 50% plus 1. Ngayon, ang sabi ng Supreme Court, noong una kasi sinabi ng Supreme Court na we will not interfere, that's a political question, pero on motion for reconsideration, the Supreme Court ruled on the matter. At ito po yung pasya nila doon sa Abilino, which is a very old case. Sinabi ng Supreme Court na ang basihan dito ay kung ilan ang members sa Senado within the jurisdiction of the Philippines whose attendance can be compelled. Ngayon, dahil at the time, si Justice Tomas Confessor was abroad, naging 23 na lamang sila. Kaya po, sinabi ng Supreme Court na yung number doon ni Abilino na kumbaga 12 sila ay bastante enough to constitute a quorum. But remember, because Senator Confessor
was abroad and his presence cannot be compelled, by our jurisdiction. So, ibig sabihin, ang tanong, si Senator De La Rosa ba ay abroad? Hindi naman po nila masiguro, di ba? Patay na ba siya? Siguradong hindi siya patay kasi nakita nyo naman na naglalakad siya noon palabas. Si Senator Jingo Estrada ba ay hindi pwedeng makumpel ang kanyang attendance? Pwede po. Kasi pwede naman siyang ang court ang mag-order sa kanya upon request of the Senate na pupunta siya for the purpose, let's say, of the quorum or for the purpose of electing the officers of the Senate. So, ibig sabihin po, 24, nakalagay sa Constitution, sa Section 6, subsection 16, na ang quorum ng each house, ng House of Reps tsaka ng Senado, ay majority ng kanilang numero. Ibig sabihin po, sa 24, dapat 13 ang majority sa quorum to call for a valid meeting. Ngayon, ang sinasabi nila ng grupo ni Gatchalian, ni Senator Gatchalian, na wala naman yung dalawa, kaya sabi nila, yung pagdating ni Chis Escudero ay may quorum na sila. Hindi po ba? Kasi po, di ba, sila? 11? Oh. Tapos dumating si Chis Escudero, 12 na sila. So sinabi nila, may quorum sila. Kahit 12 lang. Kasi sabi nila, ang batayan, dapat 22 lang. Dahil wala si Senator Bato de la Rosa, hindi na alam kung saan siya, at nakakulong naman si Senator Jinggoy. So, balikan natin ang Supreme Court, Constitution ng Article 6, Section 16. That it shall be a majority of the members. Hindi ba? Dun sa House, ganun din yan. Sa Senado, dapat ganun din. So, my opinion is, dapat majority ng 24. So, ibig sabihin 13, hindi 12. Okay? So, tumawag sila ng meeting kasi sabi nila may majority sila, so may quorum sila. Ang tanong, sino ang nagpe-preside? Kasi ang pag-preside ng meeting sa Senado ay function po yan at power ng Senate President. Kung wala po ang Senate President, ang Senate pro tempore, si Senator Legarda. Kaya po sila, yung grupo ni Gatchalian at ni Risa Ontiveros at ni Tulfo, inelect nila si Senator Gatchalian bilang pro tempore. Pinalitan nila si Senator Loren Legarda as Senate pro tempore. Using again 12 votes, sabi nila. Kasi absent naman yung 12 sa kabila. Sa iba't ibang university ng law, IBP. at saka yung mga ex-justices, IBP, Oo. na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos pang-apat po, recognize po kami ng executive. Pang-5 po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Ayan. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never, at hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS, kaya takot na takot sila kung ano, lahat ng kilos nila. Depende kung ano po yung maniubra ng mga trolls nila sa DDS, doon po sila sumusunod. Doon sila, yun po at ang kumukumpas sa kanila. Tingnan niyo po, lahat po ng mga post ko sa social media, kahit na napakaganda po yung mga accomplishment ko, achievements po na ipopost ko po sa social media, nandun agad yung mga trolls ng DDS. Nandun po yung nangaasar, hindi ko naman po pinapansin. Ito po base po sa sinasabi ng aking mga taga-coms. Kasi ako po, hindi naman ako nagbabasa na at nanonood sa social media dahil alam ko naman po mangyari. Puro naman mga pang-asa dyan. So sinasabi po sa akin ng coms, Sir, sabi, lahat ng post natin, puro na lang kantsaw at puro mga kabastusan at basura. Sabi ko, anong desisyon nyo? Wala sir, wag mo na lang panoorin, wag mo na lang basahin. So, gano'n na nangyari. Hindi lang po ako, pati si Erwin, pati lahat po kami na 11, talagang tinitira ngayon po ng DDS. Lahat po ng kumukontra doon sa side ng grupo ni Alan Peter, binabanata talaga kami. Alam niyo naman po yung troll siguro, di po ba? At hindi po ako galit sa mga troll, ha?
totoo po yan, from my heart. Hindi po Oo. ako galit sa mga tol. Dahil naghahanap buhay lamang po sila. Kasi nga po, kung tinanggal mo sa kanila yung pagiging tol, ano pa po ipapakain nila sa kanilang pamilya? Di ba? Pagbabayad ng kanilang rent at bills. So, trabaho lamang, walang personalan. So, I don't have anything against them. Truly. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Hello, assalamualaikum. Mga kapatid na 18 Marines, hindi daw kayo Marines? Hindi daw kayo Marines, ha? Kargador daw kayo? Sige, sige. Pakisabi na lang sa nagsabi na kargador, we love you. May isang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo na hindi ko talaga matanggap. Hindi dahil kakampi ako sa ex-18 Marines na testigo. Hindi dahil naniniwala ako agad sa lahat ng sinasabi nila. Ang hindi ko matanggap ang tinawag silang 18 kargador. Paulit-ulit, 18 kargador, 18 porters, 18 tagabuhat. Senator Raffy Tulfo, pwede mong questionin ang testimonya nila. Pwede mong ilabas ang ebidensya laban sa kanila. Parte yan ng proseso. Pero iba ang pagkontra sa testimonya at iba ang pangmamaliit at paglait ng tao. At doon ako napataas ng kilay. Dahil senador ka. Hindi ka comment section warrior. Hindi ka marites sa barangay. Senador ka. Kung mahina ang testimonya nila, durugin mo gamit ang ebidensya. Kung mali sila, ilantad ang katotohanan. Pero bakit mas inuna pa ang bansag kaysa argumento? At isa pa, ano bang problema kung naging kargador sila? May masama ba sa pagiging kargador? May masama ba sa pagiging driver? May masama ba sa pagiging utility worker? Lahat yan, marangal na trabaho. Kaya para sa akin, hindi ang salitang kargador ang issue. Ang issue ay parang ginagamit ito bilang pangmamaliit. Kung may pagkakamali sila, patunayan. Kung nagsinungaling sila, ilabas ang ebidensya. Pero ang burahin ang buong serbisyo ng tao gamit ang isang bansag, hindi ako sang-ayon doon. Kasi para sa akin, anumang Pilipino ang nagsuot ng uniforme at nagsilbi sa bayan, nararapat pa ring tratuhin na may respeto. Opinyon ko lang, pero para sa akin, mas mabigat ang respeto kaysa bansag. At mas mabigat ang argumento kaysa pangmamaliit at panglalait. Pero tingnan mo na naman ang rules of the Senate. Sa Section 2, ang sinasabi, to elect the officers of the Senate. The Senate President, the pro tempore, the Secretary of the Senate, the Majority Leader, dalawang Deputy Majority Leaders. Number 1, you have to have a quorum. Number 2, you must have a majority of all its members. Nakalagay na yung word na all its members, kagaya dun sa constitutional provision. So kung all its members, ibig sabihin, 24, kasi wala naman pong patay. Wala naman pong patay. So dapat, to elect Gatchalian, 13 din ang kailangan nila. So in my opinion, hindi valid yung pag-elect nila kay Gatchalian on 2 grounds. 1, they lacked a quorum. Number 2, they lacked the majority votes to elect any officer of the Senate. Yan po ang dahilan kung bakit hindi sila nag-elect ng Senate President. In other words, right now, Alan Peter Cayetano, even on their side, is their Senate President. Alan Peter Cayetano is their Senate President, pero yung pro tempore nila is Gatchalian. That is why I said that in my opinion, Senator Gatchalian has usurped the function
and the position of the pro tempore because he was not elected by a majority or 13 senators or majority of all the members of the Senate. So, dahil po dyan, si Alan Peter, Senator Cayetano, Senate President Cayetano, continues to perform his administrative duties and legislative duties as Senate President. And they are not contesting that. They're not contesting that. Because pro tempore lang si Gatchalian, pero para yon makapreside daw siya ng meeting as acting president. That's why I said there is no such animal as the acting president because in the list of officers, in the rules of the Senate, wala naman pong acting president dyan na binoboto ng majority of all the senators. Kasi ang ginawa po nila para maka-assume ng office, si Senator Gatchalian, ginawa nila siyang pro tempore. Yan. But in my opinion, his election as pro tempore was void. It was not valid because he was only elected by 12 senators, not 13. So he had no majority. Now, they needed that to declare, because, well, they said they had the majority, so they declared all the positions vacant. Di ba? Kasi hindi ka naman nakakorum eh. You have to declare all positions vacant. Kailangan may quorum ka. Di ba? Kaya sabi nila sa 12, may quorum na kami. Kasi yung dalawa, wala naman eh. Hindi naman yun makakabdalo eh. Paano nyo alam na hindi sila makadalo? Eh, hindi naman sinasabi sa konstitusyon na kung hindi sila makadalo. Ang sinasabi po, all its members. Sa Senate rules po, ganon din. Sa Section 44. Its members. Hindi po ba? Kaya, ang election po din sa Rule 2 ng Senate rules ay majority of all its members. Di ba? Kasi pwede naman nilang i-request ang korte for Senator Jinggoy to be allowed to appear for the purposes of quorum. But they did not do that. Alright? So, ang dalawang issues na yan, ayon ang nagkakagulo sa isip ng mga tao. Pero titingnan yung nangyari. Sabi ni Senator Tulfo, there's no Senate Blue Ribbon meeting, hearing. Pero tinuloy ni Senator Cayetano at ni Senate President Alan Cayetano at ni Senator Marcoleta ang Blue Ribbon hearing at dumalo ang mga witnesses. Now, all of those are on record. And the Senate President Cayetano administered the oath. And therefore, their oath is valid. They cannot contest that because they are not even contesting that Alan Peter is the Senate President. So, I think the non-lawyers also ng mga senador dyan, lalo na yung mga senador na bago, ay naguguluhan din po yan sila. Kaya lang, yun na yung linya ng kanilang grupo eh. Hindi po ba? So, kahit po dumalo si Chis Escudero, his presence had no valid effect for the purpose of quorum and especially for the election of officers, especially Senator Gatchalian as pro tempore, who presided over their meeting. So, therefore, my opinion is that meeting of the session of the hearing where Senator Gatchalian presided is also void. Ngayon, may nagsasabi ho, adi presume na yun na tama yung mga ginawa nila. Paano naman po tayo makapresume na tama yung mga ginawa nila? Eh, nasa Constitution po, napakaklaro. All its members. Sa rules of the Senate po, napakaklaro. All its members. O sabihin na natin, ibigay ko na sa inyo. I'll give you that for the purpose of argument. Na meron nga kayong quorum doon sa 22. O sabihin nyo na, si Bato kasi hindi naman pwedeng i-compel yan. Kasi hindi naman natin alam kung nasaan siya. O di sa 23, ano ba ang 50% plus 1 ng 23? Hindi ba 12.5? So hindi pa rin majority ang 12 for the purpose of calling the quorum. Alright.
Now, granting for the sake of argument again, I'll give you that. Na 12 lang ang quorum, ha? Granting ha, assuming lang, na 12 ang quorum. Sige, para mag-argue lang tayo. Kahit na po nagka-quorum sila sa 12, hindi sila maka-elect ng officers. Kasi wala po silang 13. Which, the rules of the Senate, in Section 2, clearly states that to elect, they must have the vote. To be elected, you must have the vote of a majority of all its members. Itong si Tulfo kasi mga kababayan, grabe, putak lang ng putak. Tapos ngayon, ano na? Pambihira, biglang lumambot mga kababayan. Sir, reaction lang doon sa pinakita ni Senator Robin na sabi niyo raw nagpa-press con siya sa opisina pero naglabas siya ng video na wala rin yung mga 18 bodyguards. Ngayon bodyguards, pambihira. Oo nga po, pero Nagpo po siya sa tabi na parang nakita ko po live kanina. pero naglabas siya sa social Pagalitan mo, Senator Erwin, si Idol Robin. Di ba mga kababayan? Naku po, eto, tila ba ito na yung time na nanlambot. media na pinakita niya yung kwarto niya na wala doon yung ano. Isa po sila nagpa-press ko. Sabi po dito sa ating attendance, pumasok po silang 18 rito. At ang sabi po nila, papunta po sila sa office ni Senator Robin and mga staff po ni Senator Robin ang tumulong po sa kanya. Base po dun sa report ng kuan ng mga dyan sa baba kanina sa lobby. So, ewan ko saan po sila nag-press con, pero siya po yung tinuturo nila na bisita po siya. Bisita sila ni Senator Robin. Hindi po ba pambabastos ni Senator Robin yung ginawa niya sa Ito, imbitado kababayan. ang 18 soldiers tapos May karapatan po siya kasi bisita. Yun sa amin na Kita nyo mga kababayan. Di ba? Tanong ng reporter na may pambabastos bang nangyari? Naku po, sabihin mong oo. Maggalit-galitan ka po, Senator Erwin. Di ba? Dahil yung mga kapatid nating Muslim na taga-suporta ni Idol ay nasa labas na po mga kababayan, di po ba? Biglang lumambot, umamo yung muka mga kababayan. Nawala yung angas. ang po kasi, nangyari po doon, it was just a meeting. Hindi naman po talaga hearing kasi hindi pa po nagpo-convene. Meeting kasi pala yun, kabayan. Kayo naman pala. Hindi pwede siyang mag-ano kasi meeting lang yun. Hindi pwedeng kalad ka rin yung 18 Marines papuntang loob sa kanilang meeting. Diba mga kababayan? Kayo pala. Yung Blue Ribbon, kailangan po muna kami appoint sa floor. Magbibigay po sila ng mga representatives po nila sa amin. Wala pa po yun eh. So doon po yung pinagkaiba yung hearing-hearingan po nila the other day or last week. Ngayon po hindi namin tinawag na hearing. Ito meeting lang po ito kasi hindi pa talaga na-organize. It was just an organizational meeting kanina. Consultative meeting. Kaya hindi po sila umapir yung Marines. Hindi po namin makasuhan dahil it was just an it's not formal yet eh. Sa susunod po, pag na-organize na po at pinadalhan namin sila ng invitation, di po sila dumating. Pangalawa po, tatanungin namin bakit dahil kung hindi, mai-issuean po sila ng subpoena. pag hindi pa sila dumating sa Wednesday. Hindi po, kailangan po muna i-organize yung Blue Ribbon. Kasi hindi po sila talaga Hindi pa pala organized. organize. Wala po silang mga Tapos mga kababayan, ang tapang-tapang na imbitahan yung B-18 or Brave 18 Marines mga kababayan. Tapos meeting lang pala. miyembro. Kailangan po namin ng 4 sa minority. Composition po yan, 17 eh. Wala pa po silang binibigay. So, hindi po kami makapag-organize, hindi po kami makapag-hearing. Salamat po. I am with my lawyer, Attorney Jovito Barte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave oral defamation in relation to cybercrime. Doon po sa mga pinagsasabi po ni na
Gumban, Waupan, and then Bulontate, yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi, kasinungalingan na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. So ayun na nga po, kasama ko po ang aking lawyer at nagsampa na po ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito nung una. Hindi po kami dahil wala naman talang katotohanan. Pero yung ginawa nila nung June 4, padami na padami. Dati ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Tapos meron na ngayong human trafficking. Puro kalukuhan na. Tapos nakakalungkot. Pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So talaga nakikita mo na gawa-gawa lang po nila itong mga accusations. So baka po kayo ay ipa-inhibit naman by the time na maghaharap kayo sa committee ninyo. Wala akong problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win Gatchalian. Pumayag naman po at pumayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair na siguro ganun po gagawin natin, or we will create a subcommittee to investigate flood control. Kasi po parang hindi na tayo natapos-tapos, pero kasi nag-file na rin po si dating Chairman Lacson na isumitin niya na po yung Chairman's report sa Ombudsman. Kaya nga po may mga resulta na, may mga arrest na pong ginagawa at mayroon pa pong mga arrest daw sa mga darating na araw. Kaya papasalamat din po tayo kay Ombudsman Remulla na ina-actionan niya po ito kagad at pinapasa niya po sa Sandigan Bayan. Sen, ka-clarify ko lang, when the time comes, you will inhibit pag sila ang haharap? Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun din po hinihingin lang sa press con kanina, sinasabi po ni Attorney Baligot, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di wala akong problema. Mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Statutory construction, this is very simple. The Constitution and the rules of the Senate is in plain language. There's no need to interpret it otherwise. There is certainly you cannot apply a presumption of regularity where there is a clear violation of the Constitution and the rules of the Senate. Attorney, what's your take dito sa statement ng Integrated Bar of the Philippines na they are favoring the Gatchalian Block and they're saying na valid daw yung ginawa, na it's the quorum na nangyari ay lawful and valid po. Ano pong masasabi niyo po doon? Are they quoting Abilino? Yes, ma'am. Well, they should read Abilino again. Because in Abilino versus Cuenco, the Supreme Court, after reading the opinion of Justice Feria, granted that Senator Tomas Confessor was abroad and therefore could not be compelled to attend. And therefore, only 23 senators. That's why they said Cuenco was, validly elected. Pero tingnan niyo naman po ang position dito. And remember, that is a 1947 case, no? So even if you look at the constitutional provision then, I think it still states that all its members, the election shall be the officers shall be elected by a majority of all its members. All its members. So ang sinasabi ho natin dito, kahit na nga po may quorum sila, so okay, kung may quorum sila, okay, granting for the sake of argument. Pero sa election, hindi po talaga valid yung ginawa nilang election kasi 13 talaga ang kailangan. Kasi all its members at walang patay sa kanila. Granting na yung quorum na yun. I-follow nila yung Abilino na one was abroad o i-assume nila
na yung dalawa ay hindi na makadalo sa hearing, kaya 22 na lang sila. O sige. But I'm saying that they can compel the presence of Jinggoy, for the purpose of quorum, because only the court can issue an order. O granting. Ibigay mo na sa kanila na meron silang quorum. Hindi pa rin valid yung ginawa nilang eleksyon ni Gatchalian. Because they need a majority of all its members. Under the Constitution and under the rules of the Senate. Ngayon, hindi ko alam kung sinong panapadiscuss nila. Mas maganda, ibitahin natin ng presidente ng IBP dyan sa SMNI para both sides ang marinig natin. Yung side ko, tsaka ni Attorney Abayon, tsaka ng IBP. Anyway, it's a friendly debate because, we are all compañeros here. Pero may nakita kasi akong picture doon eh. I hate to put political color, but isn't that the IBP president standing there with Congressman Adyong in that picture? I may be wrong, but wag na natin bigyan ng political color ito dahil mga abogado tayo eh. Let's just stick to the Constitution and the rules of the Senate. Ako nga sabi ko, kung gusto nilang matapos na ang gulo, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, mag-produce kayo ng ika-13 nyo and I will gladly step down. So, ladies and gentlemen, as of this time, the Senate President is Alan Peter Cayetano. In fact, even Senator Gatchalian acknowledges that dahil siya pro tempore lang siya. Hindi ba, Senator Gatchalian? Ganda sumagot sa akin si Senator Gatchalian, no? Kaya kayo dyan sa Senate, na mga taga-sergeant at arms kayo, na mga mga security guards kayo dyan, na taga-log-in kayo ng mga visitors, tanggalin nyo na yan sa utak nyo na dalawa ang Senate President. Isa lang ang ngayon ang problema, dalawa ang pro tempore. Si Gatchalian, nag-assume siya doon sa block nila. Sabi niya siya ang pro tempore. Kaya siya nag-preside. At ang pro tempore ni Senate President Cayetano, who is Senator Loren Legarda. And Kaya sundin ninyo administrative lahat ng mga order ni Senate President Alan Peter Cayetano because there's only one Senate President. And that is Senator Alan Peter Cayetano, who has supervision over all the employees of the Senate. Yung election nila ng Sergeant at Arms, void po yun. Hindi ka nga maka-elect ng presidente. Maka-elect ka pa ng Sergeant at Arms. Kaya maganda po, bitay na lang natin ang president ng IBP at para masaya naman kami. Ako, tsaka si Attorney Abayon, ganyan. And Attorney Gonzon, sabi, kahit ang Malacanang, sinasabi nila that ang kinikilala nila is the new majority, which is the Gatchalian bloc. And then... Sino kinikilala nilang Senate President? Sinabi ba nila? Si Gatchalian ba ang Senate President? Hindi. Dahil in-elect siya nila, sabi nila, in-elect nila siya as pro tempore to replace Senator Loren Legarda. Sinabi ba ng Malacanang na ang Senate President ay si Gatchalian? Kung may recognize sila yung majority ng block ni that is, they are violating the separation of powers as a principle of democracy. Just people in Malacanang should shut up. This is a Senate controversy. BBM should not interfere in this. Yung separation of powers, ano recognize nyo? Ano na-recognize nyo? It's not within your power to recognize who is what. But, Mr. President BBM. Attorney Gonzon, Grabe. Grabe naman ito. Grabe na sakali- itong nangyayari sa atin kasi ang Malacanang, ang natin political ito eh. Kaya kita mo si BBM is already interfering with the Senate controversy. Attorney, sakali lang po na igiit ng Gatchalian bloc na sila ang majority
sa Senate at igiit O hindi mo, ni bakit Senate hindi sila President. mag-elect? Ma'am Hana, ba't hindi sila mag-elect ng Senate President kung sila ang majority? Oh, I dare Senator Gatchalian, Tulfo, and the senators there, Risa Ontiveros. I dare you. If you are the majority, go ahead and elect your Senate President. I talked to my and we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? Where the best description I can have is that but that is exactly the opposite from what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future during this time of an emergency. And we cannot do that. Decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything. I never imagined in my entire life that such a thing could happen, especially to the august. It's no longer august now, but to the august body. It's a very sad situation to have to watch. People are in need of assistance. How can we provide that assistance? That is my problem here, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment to continue with their work. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing. They have to regulate themselves. And they haven't been doing much of a good job right now. Okay? Thank you. I think your last message, Attorney Guanzon, for the senator, sabi ng Malacanang, shape up, umayos kayo, yun ang sabi sa kanila. And they Ikaw, should... BBM, umayos. Inflation rate mo 7%, gutom na ang Pilipino. Fuel crisis tuloy pa rin. Dollar is at 67. Ikaw, BBM, ang umayos. Huwag mong pakikialaman ang Senate dahil may separation of powers under democracy. My appeal to the people and the senators, especially doon sina Senator Gatchalian. Alam ko naman po na politika lang po ito sa inyo. Pero kami po, ang mga tao po, kami mga abogado po, naiintindihan naman namin itong lahat ng galaw nyo eh. Pero yung mga taong karaniwan po, nininervyos na. Kung ano na ba talaga ito? Alam nyo, yung agawan nyo ng Senate presidency dyan, isa lang naman ang pakay nyo eh. Ang Senate Blue Ribbon Committee. Lalo na ngayon, na yung 18 Marines nag-testify na sa Senate Blue Ribbon Committee, nasabi nila, according to them, nagdala rin sila ng maletang pera to Senator Erwin Tulfo. Kaya po, ang appeal ko lang naman po sa mga grupo ni Senator Gatchalian, gawin nyo naman pong tama. Kung gusto nyo talaga kayo mag-control ng Senate, kumuha pa kayo ng isang senador. Kahit anong reason niya, of course, I will probably have my own opinion about that. But the law is the law. The rule is the rule. You get 13 senators, which is a majority of all 24 senators, you win. And I will not argue about that. So mga kababayan, maganda po itong natututo tayo ng batas at konstitusyon at ang gumagawa pa ng lahat ng katanungan para sa atin ay ang atin mismong Senado. Pero kailangan po paglaban natin ang demokrasya, kailangan po talaga ipaglaban natin ang demokrasya sa bansa natin. Dalawa kasi ang issues dito. Ang isa is, may tamang quorum ba sila para maka-valid na meeting? Ang pangalawa, may tamang